Hindi lang sa mga lansangan, pati sa paliparan, ramdam ang epekto ng krisis sa Middle East. Alamin natin ang sitwasyon sa NAIA sa Agenda Report ni Hannah T. Live mula dyan sa Terminal 3. Hannah, meron bang mga panibagong flight cancellations? Tama, Pinky, nadagdagan pa ang mga canceled flight ngayong araw at nababahala ang mga pasahero rito sa NAIA Terminal 3 kasunod ng posibilidad na mag-ground nga ang mga flight dahil sa sigalot sa Middle East ayon na rin mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Nababahala si RJ sa posibleng kawalan ng flights dahil sa oil crisis. Pa-Davao sila ngayong araw para sana magbakasyon pero kung magkakaubusan ng supply ng jet fuel, baka hindi raw sila makabalik agad sa Maynila. Una nang sinabi ni PBBM na may distinct possibility ang grounded flights dahil sa sigalot sa Middle East. Concerned din si RJ sa mga kapwa niya driver na maaaring magtigil pasada. Siyempre masakit sa katulad natin na mahirap tapos naghahanap buhay. Tapos biglang ganon yung mga gas natin dito sa Pilipinas. Kamakailan umabot daw sa humigit kumulang 6,000 pesos ang pa-full tank nilang mag-asawa. Nababahala sila sa agarang taas presyo ng langis dahil hindi naman daw ganito ang sitwasyon sa Germany kung saan nananatili ang asawa niya para sa trabaho. Pag mahal na lang lahat, ma'am, tapos mahal yung bilihin, tapos yung pasahod ng tao wala. Nakasti lang. Ang group of co-workers naman na ito, pa-Czech Republic ngayong araw at mananatili doon for 2 years bilang mga factory worker. Bagamat pa Europa sila, hindi raw maiiwasan ng takot pero siniguro naman daw ng employer nila ang safety and security. Medyo kinakabahan din dahil siyempre kung yung sa gera nga, minsan kasi kung nanonood ka sa Facebook, siyempre nakikita mo yung mga doon, mga news, kaya minsan nababahala. Pagdating sa usapang jet fuel, maigi na raw kung magrarasyon sa supply at siguruhing patas ito para sa lahat. Sa huling monitoring, nasa 39 days ang sapat na supply pagdating sa jet fuel. Una nang sinabi ni Philippine Airlines President Richard Noddle sa isang Bloomberg interview na dapat ikonsidera ang pagrarasyon ng langis. Nakasecure ng fuel ang PAL hanggang sa katapusan daw ng Hunyo at pagkalagpas sa timetable na ito, wala pa raw silang visibility. Kailangan daw ang collaboration ngayon para ang lahat ay may access sa fuel. Nag-adjust ng flight schedules ang PAL ngayong araw dahil sa umano'y changing conditions sa global aviation. Apektado ang mga flights sa Cebu, Guam mula April 16 until further notice. Kasama rin ang mga flights sa Cebu, Ho Chi Minh mula naman yan April 19. Pagdating sa domestic flights, apektado ang mula Clark pa Siargao. May Cebu flights din pa Osamis at Calbayog na apektado sa Mayo until further notice. Kasama sa mga apektadong flight ang cargo operations at nakikipagtulungan na raw ang PAL sa kanilang mga partner para i-explore ang mga alternatibong ruta. Nadagdagan din ang mga kanseladong flight ng Cebu Pacific para masiguro ang seguridad ng passengers and crew. Kanselado ang flights to and from Dubai hanggang April 20. May alok na rebooking, travel credits at refund ang mga airline para sa mga apektadong pasahero. Sabi naman ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na sa ngayon, very remote possibility pa raw ang sinabi ni PBBM na posibleng ang mag-ground itong mga flight dahil nakakuha pa naman daw ng karagdagang supply mula sa iba't ibang bansa itong ang mga airline company. Yan ang latest dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa'yo, Pinky. Pero Hannah, ikaw yung nakabantay dyan ilang araw na at bawat report mo ay nagsasabi ka na merong flight cancellation, sa susunod na araw, nadagdagan ng flight cancellation. Ngayon, nadagdagan siya ulit. So nakikita mo doon sa pagre-report mo sa mga nakalipas na araw na dumadami yung mga flight cancellations.
Tama, Pinky. Actually, yan nga yung inabangan natin magdamag ngayong hapon itong network adjustments at flight cancellations din ng Cebu Pacific. Pagdating naman dun sa PAL, sinasabi nila ay yan daw ay dahil nga sa epekto nitong global situation, specifically dito sa aviation sector. At syempre, we're hoping na in the coming days ay hindi na madagdagan itong canceled flights. Pero sa ngayon, patuloy yung pagtutok natin kung madadagdagan ito in the coming days. Pinky. Yun ang kailangan natin abangan, especially yung mga pasahero. Maraming salamat sa iyo, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa NAIA Terminal 3. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.